Naging malinaw na ngayon, si Wembanyama ang sisira sa dynasty ng OKC Thunder at Stephen Curry historic comeback nilagpasan si Michael Jordan. Warriors, sinasadya ang pagkatalo para gumawa ng trade? Pagsapit ng sandaling maupo ang basang-basa sa pawis na si Victor Wembanyama sa bench ng Spurs matapos maglaro ng unang 3.5 minuto niya matapos ang isang buwang pahinga. Biglang nagmukhang posible ang laban kontra sa mga kampyon na dati tila hindi maaabot. Kung ang unang quarter ng semifinal noong linggo ay paalala ng paghahari ng takot na tinamasa ng Oklahoma City Thunder sa loob ng maraming buwan, ang ikalawang quarter naman ay paalala ng puwersang Pranses na tumatangging yumuko. Ang pagpasok ni Wembanyama mula sa bench sa unang pagkakataon sa kanyang career ay agad na nagbago ng takbo ng laro. Ginulo niya ang opensa ng OKC, pinigil ang mga shots, at sinamantala ang mga mintis bilang second chance points. Mabilis na lumiit ang malaking lead ng Thunder at sa kabila ng 7 minutong paglalaro lamang sa first half, nanguna siya sa plus and minus. Ayon sa coach ng Spurs, malaki ang naging epekto niya sa laro kahit hindi siya umiskor, lalo na sa ikalawang quarter. Sa huling 5 minuto sa harap ng emosyonal na crowd, pinatunayan ng Spurs ang tibay at paniniwala nila kay Wembanyama. Kahit galing sa 12 games na pagkawala at limitado ang minuto niya, handa ang team na bumuhat sa pangunguna ni De'Aaron Fox, Stephon Castle at Devin Vassell. Nang dumating ang crucial na sandali, umarangkada si Wemby ng 15 points sa fourth quarter upang talunin ang Thunder at putulin ang 16-game winning streak nila at dalhin ang Spurs sa NBA Cup Final, isang makapangyarihang pagbabalik at malinaw na pahayag. Ipinahayag ni Wembanyama ang kanyang paghanga sa unti-unting pag-unlad ng San Antonio na binibigyang diin ang kanilang layuning maglaro ng disiplinado at ethical na basketball. Sa isang mahalagang panalo laban sa Oklahoma City, ipinakita ng Spurs ang kanilang tunay na potensyal sa unang pagkakataon ngayong season na kumpleto ang buong rotation ng team. Hindi lamang ito nagpatunay sa lalim ng roster na binuo ng general manager na si Brian Wright, kundi pati na rin sa kahalagahan niya sa depensibong identidad ng team. Habang nakakayanan ng Spurs na manatiling produktibo sa opensa kahit wala si Wembanyama, malinaw na nagbabago ang laro ng team kapag siya ay nasa loob, lalo na sa depensa. Sa kanyang presensya, bumababa ng malaki ang kalidad at dami ng attempts ng kalaban sa loob na naglalagay sa Spurs sa hanay ng pinakamahusay na defensive team sa liga. Sa kasalukuyang record na 18-7 at ika-4 na pwesto sa Western Conference, may mahirap pang schedule na hinaharap ang Spurs, ngunit puno sila ng kumpiyansa. Ayon kay Wembanyama at sa kanyang mga teammates, ang tagumpay ay bunga ng kolektibong pagsisikap, karanasan at patuloy na pagkatuto, isang senyales na ang San Antonio ay muling nagiging isang team na dapat katakutan sa NBA. Sa kabilang balita, ang pagbabalik ni Stephen Curry sa aksyon ay talagang kamangha-mangha. Bago pa man tumama ang bola sa ere, nagpasiklab na siya sa internet sa pamamagitan ng isang full court shot noong warm-ups, ikinamangha ng lahat. Sa kanyang pagbabalik, muling ipinakita ni Curry ang mahika na labis na kailangan ng Golden State Warriors. Sa kabila ng kanyang pagkawala, hindi siya nagpakita ng kahit kaunting kalawang. Sa laban kontra Minnesota Timberwolves, nakapunto siya ng 39 points, may 5 rebounds at 5 assists. Napatunayan niyang isa pa rin siya sa pinakamapanganib na player sa NBA. Bagamat kahanga-hanga ang kanyang performance, hindi ito naging sapat upang maiwasan ang pagkatalo ng Warriors sa score na 127-120. Ngunit sa kabila ng pagkatalo, may kasaysayan si Curry na naitala sa laban na iyon. Sa kanyang 39 points, naabot niya ang kanyang ika-95 games na may 35 points o higit pa. Mula nang siya ay umabot ng 30 years old, nalampasan niya si Michael Jordan sa kategoryang ito. Patunay ito ng kanyang katatagan at patuloy na dominasyon sa liga. Ang laro ay puno ng emosyon. Lumaban ang Warriors hanggang sa huli, ngunit matatag ang depensa ng Timberwolves. Ang pagbabalik ni Curry ay paalala kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamahusay na shooters sa lahat ng panahon. Bata pa ang season at sa record na 13-13 ng Warriors, nananatiling buhay ang pag-asa ng Golden State. Ang susunod na hamon ay laban sa Portland Trail Blazers. Sa larong iyon, nakapunto si Curry ng 48 points, ngunit hindi pa rin sapat upang maiwasan ang pagkatalo ng Warriors sa score na 136-131. Nakagawa siya ng 12 3-pointers, isang NBA record sa ika-5 pagkakataon sa kanyang career, at nakapuntos ng higit sa 40 points sa ika-45 na pagkakataon mula nang maging 30 years old. Muling nalampasan si Michael Jordan at naging nag-iisang leader sa estadistikang iyon.
Sa laro laban sa Trail Blazers, sina Shydon Sharpe at Jeremy Grant ay parehong nakagawa ng 35 points at naging critical ang kanilang 3-pointers sa clutch moments. Nakapunto si Curry ng isang 3-pointer at kasunod ay isang driving layup upang bigyan ang Warriors ng 5 puntos na kalamangan sa natitirang 2 minuto. Gayunpaman, muling bumagsak ang Warriors sa huling bahagi ng laro gaya ng madalas na nangyayari sa kanilang clutch games. Ang closing run ng Blazers ay sinimulan ni Grant sa pamamagitan ng 3-pointer, sinundan ng mahusay na pick and roll ni Denny Avdija at Donovan Clingan na nagbigay ng madaling puntos sa Blazers laban sa depensa ng Warriors, partikular kay Draymond Green. Ang ilang stretch sa third quarter ay malinaw na ipinakita ang disparity sa performance ng team. Sa unang 6.5 minuto ng third quarter, si Curry ay 4 of 5 sa 3-point area para sa 12 points. May 2 assists, 1 steal at walang turnovers. Sa parehong stretch, si Green ay walang puntos, may 1 assist at 1 steal, ngunit may 4 na turnovers. Kahit halos perpekto ang laro ni Curry, nanalo lamang ng 3 puntos ang Warriors sa stretch na iyon. Malinaw na kailangan ng Warriors ng mas maayos na depensa, lalo na sa clutch situations, at posibleng trade para sa wing defender o elite rim protector tulad ni na Herb Jones, Miles Turner o Ivica Zubac. Gamit si Jonathan Kuminga bilang leverage sa trades pagkatapos ng Enero 15. Maaaring kaya ng Warriors na magtulungan ng 1 buwan, ngunit mas maaga nilang maayos ang issue sa pamamagitan ng trade, mas mabuti. Gaya ng pangangailangan ng Warriors ng trade, kailangan ding ayusin ni Green ang mga turnover issues. Nakakasira ito sa team. Naiintindihan naman, paulit-ulit na pinasa ng Warriors kay Curry sa huling bahagi ng laro at kadalasan, epektibo ito. Mas malaking issue ang depensa sa laro na ito. Gayunpaman, natapos ni Jimmy Butler ang laro sa 3 of 11 mula sa floor. Hindi tumawag ng anumang play para kay Butler ang Warriors sa huling bahagi. Sa isang banda, responsibilidad niya na maging mas agresibo. Ngunit sa tingin ko, kailangan ni Kerr at ng coaching staff na mas planado ang pagbibigay ng bola kay Butler bilang scorer. Sa laro rin, naging mahalaga ang agresibong pag-atake niya sa mismong mismatch kay CD Sissoko kung saan nakakuha siya ng 4 na free throws at nagpatibay sa opensa ng Warriors. Gayunpaman, ang pangangailangan na planado ang pagbibigay ng bola kay Butler bilang scorer ay malinaw na hamon para sa coaching staff. Ang turnovers ni Green at depensa sa clutch moments ay nagpakita ng pangangailangan ng agarang solusyon upang mapabuti ang performance ng Warriors. Sa kabuuan, ang pagbabalik ni Stephen Curry ay nagpapaalala sa lahat ng kanyang kahusayan bilang star point guard ng Golden State at isa sa pinakamaimpluwensiyang player sa kasaysayan ng NBA. Kilala siya sa kanyang kamanghamanghang 3-point shooting na nagbago sa modernong basketball. Mula sa kanyang debut, nanalo siya ng maraming championships at MVP awards. Pinagtibay ang kanyang reputasyon bilang sports icon. Kahit may pagkatalo, ang kanyang performance ay patunay ng kanyang kahusayan at ang potensyal ng Warriors na bumangon sa natitirang season.